So, hello guys. I-review ko lang or ano lang video reaction dito sa video na to kasi sabi ng ate ko guys ay nakakaiyak daw to mula episode 1 ay part 1 hanggang sa pinaka-latest. Tapos, sabi ng ate ko, nakikita niya dyan yung nanay ko which is true. Medyo hawig nga sila ng nanay ko. So, let's see kung totoong nakakaiyak ba talaga siya. Play natin. May commercial to. Kahit bubong laang, yung kahit walang dingding ay magkabahay ako at bago mamatay ay makatira ako sa tinatulong bahay. Isang simpleng kahilingan ang gusto ni nanay na matupad bago man lang daw mangyari ang lahat. Daw sinisingil eh. Pinapakita ko dalaman tayo kung paano ko makakabayad ka ako sa inyo. Since may butas na ako dito, nakikita ng tapat na tapat dito, ang ginagawa daw nanay, magtatalokpong na lang siya nitong plastic para hindi siya mapasa. At sa pag-uusap nga namin ni nanay ay hindi ko napigilang maiyak dahil sa kwento ng kanyang buhay. Hindi ako dumadaing ang hinihingi ko sa Diyos. Lakas ng katawan. Linong ng mata at linong ng isipan. Ayan guys, may ano siya, may commercial. So, hindi ko siya ini-skip para tulong na rin sa kanila, diba? Araw po ay may mission kami ng team. Kasama ko si JM at si Rans. Pupunta po tayo ngayon ng San Pablo, Laguna. Kasi meron po tayong kinakailangang bisitahin doon na inilalapit po sa atin. Ngayon, base po sa nakita ko sa picture niya, siya po ay nakatira sa isang napakaliit na tahanan. Sa ngayon talaga, hindi namin alam yung exact location kasi hindi kami masyadong familiar sa San Pablo. Pero humingi kami ng contact para meron kaming matatawagan if in case na nandoon na kami at mas madali natin mahanap para hindi na tayo umikot ng umikot paghanap dun sa tutulungan natin ngayong araw. Kaya samahan nyo kami sa magiging biyahe namin papuntang Laguna at sana maging safe yung travel natin, yun lang naman importante. At sana patulungan natin yung pupuntahan natin ngayon. So tara po, kita-kits tayo ngayon sa San Pablo, Laguna. So guys, ngayon nandito na tayo sa Tropical Park. And then kinakailangan natin tawagan yung contact natin para malaman natin kung saan tayo. Hello po? Hello po. Sorry po, napit na patay. Okay lang po. Ma'am, nandito na po kami sa Tropical Park. Sige po. Sa kanya lang na ako. Ano po? Sa po kanya sa Tropical. Sa gate ng Carmel. Amin po. Saan ako na po ko dyan? Sige po ma'am, antayin po namin kayo dito. Sige po. Sige po, thank you po. So yun guys, antayin natin si nanay na contact natin dito sa San Pablo. And then siya yung sasama sa atin dun sa location para na sa ganun ay nakagaya na sabi ko nila, hindi na tayo iikot-ikot pa para maghanap para mabilisan na direkta na tayo sa location kung nasaan yung beneficiary na katutulong natin ngayong araw. Kaya, antayin na natin si nanay, then update kami mamaya kagad sa inyo kapag dumating na siya dito. At dito ngayon, makailang minuto lamang na pag-antay namin ay dumating na si nanay, na siya namang magsasama sa amin patungo sa kinaroroonan ng ating tutulungan ngayong araw. At ito at hindi na rin kami nagsayang ng oras. Nagbiyahe na rin kagad kami. At hindi naman kalayuan. Inarating na rin namin agad ang mismong lugar. Pero guys, dito na kami. Kapasok tong area, yung location kapasok. Medyo siya mabulok. Check natin yung status dito. At dito ngayon may ilang metro din ang nilakad namin. Masaya naman kami sa paglalakad namin ng mga oras nito kasi nga nararamdaman din namin yung simoy ng hangin. Presko dito na yun. Sa area na to. Sa paglalakad-lakad nga namin na ito patungo sa aming pupuntahan, ay nagmamasid din ako sa gilid dahil tila wala akong nakikitang masyadong tindahan na iniisip ko na paano na lang yung pupuntahan namin dito na tao tuwing siya ay bibili. So, dito na tayo. Grabe. Grabe yung kahanan na nag-isip.
Kaya tayo Ayun tinutukoy na. nila, Nay. Magandang araw ho. Ang pangalan niyo po, Nay. Minerva. Minerva Pangalinan. Si Nanay Wait lang. Wala pang nangyayari. Wala pang sinasabi. Hindi pa sila nag-uumpisa. Pero parang naluluha na kagad ako kasi di kamukha niya yung nanay ko. Mukha niya yung nanay ko. Wait lang, wala pang nga eh. Yung ano kasi basta parang halos lahat to. Yung payat niya, yung pag-upo niya, yung buhok, basta kamukha ng nanay ko yan. Sige, play na natin. Eksena ka girl no? Ano ba, Nanay? Ako po si Marcos. Nice to meet you po, Nanay. Ano pong ginagawa niyo ngayon? Tanghalian namin ng aking anak na PWD na hindi rin nakakalakad. Ay, gano'n. Magluluto ka na tayo. Anong ginagamit mo pang parikit, Nay? Uyo, yung Sa iyo? ano ang sabi Okay. hindi pa ako makadikit. Ano, Nay? Okay lang po bang sa ngayon? Pabalahin muna kita. Okay ba yan? Pwede ba? Grabing tahanan mo, Nay, no? Ikaw lang na mag-isa nakatira dito. May kasama ka. Mag-isa ka lang. Ay, gusto ko pasok tayo sa loob ng bahay mo. Okay lang ba? At dito ngay bumungad na sa aming harapan ang tahanan ni Nanay na makikita natin sa video na ito na talagang halos sira-sira na ang nagsisilbi niyang bubong. At sa tingin ko isang bagyo na lang ang daraan ay maaari na itong matumba anumang oras. Ay, grabe. Bahay ni Nanay. Ito yung hanap buhay mo? Pagagawa ng walis? Pag isang gana rin, 35. Eh, 35 pesos ang benta mo? right. Diba, kung araw-araw, ay sa minsan lang. Grabe naman tong tirahan mo, Nay. Pag kulang, nautang ako. Paano ka nakakatulog dito? Sanay naman ako natulog ng ganyan. Ay, grabe. Na isa. Kawawa. Sige, sige. Kawawa naman sila. Paano yung lamok? Saan ka natutulog dito? Hindi, sa Ay, ito yung upuan natin. Silya, oh. Ayan, oh, ayan. Diyan. Oh, sige pa. Paano ka, Nanay, dito nakakagalaw-galaw ng maayos? Ito ni Silyang dalawa. Ay di PWD nga yung aking isang anak. Sinunog, pati damit ko. Sinunog ng anak Naku. mo yung mga damit mo. Yung may sakit Sa doon. pag-iisip, sinunog niya lahat. Yung sinunog ang iba, yung naisalba ko, yung dinala ko doon sa akin anak na ako'y tumira. Ay, ayun ang pinagbibihisan ko. Ayun naman noong pang 2021, noong ako'y pinagamot. Okay, grabe na yung ganito na yung sitwasyon. Ilang taon na sila kung sakit? 18. Yung ano na, isipin mo na yung nasa ganitong sitwasyon ka na, tapos may anak ka pang PWD. Dalawa. Iba na nga po na, matanong ko lang po sa'yo, nasaan ang asawa mo? Patay na. Mga ilang taon na po? Noong pang 1986. Tagal na. Namatay? Tagal na. Tagal na nga. Tagal na kayong balo. Nung mamatay yun, ako na lahat ang kumako ng lahat. Yan, nagtatabas ako. Basta lahat. Ay, Pagkain namin. sa ano na yun, sa tagal ng panahon na ikay balo. Talagang sakripisyo kung sakripisyo talaga yung ginagawa niya, no? Ano na siya, single parents na siya. Tapos may dalawang PWD pa. Sa tagal ng panahon, di ba? Siya lang mag-isa. Hindi ka na nakaisip ng isawa ulit. Nag-asawa naman ako. Kasi maglalasing na may di. Okay, ikaw pala na may ulit. Ha? Ay, ilang taon lang naman yun. Kasi maglalasing siya. Lalo na mga kayo nahihirap. Hindi ko pwedeng iwanan ng aking anak at sumama ako sa kanya. Oo. Mamaya, palayasin niya ako. Saan ako pupunta? Di siyempre sa anak ko rin. Oh, kaya mas pinili mo yun. Pinili ko ang anak. Oo. Pinili ko yun. Dahil parang ganda-ganda mo lalo nung dalaga ka. Kasi ngayon, maganda ka. Exposure.
Lalo Sa, siguro nung ikaw sa ang pagaganda ayan, hindi na nga ako maganda ugaga. Nay, matanong ko lang, may babo ako. Ilan pong naging anak ninyo? Isipin ninyo ng asawa ko. 10 yung buhay. Alang dami. Ilan na yung patay, yung may anak akong nabarel. Tapos ay isang aksidente nahulog sa sasakyan. Nawala na din. 4 na yung patay, isa ay nahulog sa sasakyan, yung isa ay bata pa nang mamatay. Bali 1 buwan, yung asawa ko'y nabaril. Ay yung isa kong anak ay pinatay din. Yung isa kong anak ay pinatay din. Ala, bakit may mga ganyan kong case? Grabe naman yung ano ba yun? Pasakit ba yun? Parang grabe naman yung pinagdaanan niya sa buhay. Wait lang sisinga lang ako. Naku, talaga sisipunin tayo dito. Nay, ba't ganun yung ginagawa? Na ang lahat ng gastos doon, hindi naman ako tinulungan ng mga anak ko. Akin pa rin. Pero Nay, bakit ganun? Bakit? Ewan, hanggang ngayon, may utang pa nga ako sa punerarya, 2 punerarya. Pag daw sinisingil pinapakita ko na lang ang bahay ko, paano ko pakakabayad ka ako sa inyo. Grabe naman. Sa ngayon, magbabayad ng utang dahil sa pinatay yung ba't yung mga anak. Grabe naman. Nay, yung ikaw taon, walang anak mo na tumulong sa iyo. Wala. Ay, yung bunso ko, siya nagbibigay-bigay sa akin. Na Hindi pagpalambigan. po nung panahon na may yung kang binuburo na anak, wala pang tumulong sa iyo sa mga gastusin. Hindi mo naman Kaya nito, ako'y lagi nagkakasakit. Alam ko kaya yun. Sabi ko, hindi ako makaipon para sa career ko. Hindi nagkakasakit ang anak ko isa. Sabi ko, kung ako'y mamamatay at gana rin bahay. Ayaw kong ako'y dadalhin sa kahit kaninong bahay ng mga anak ko. Iburol na lang nila ako doon. Magawa sila ng habong. Ayoko may maiwang utang sa kanila kasi nung namatay nga yung mga kapatid nila, hanggang ngayon may utang pa ako. Si nanay na, huwag mo muna isipin na ikay mawawala. Ay, lagi kong hinihingi sa Panginoon Diyos. Ako na may hindi natatakot na ako'y kuhanin. Kaya lang, huwag muna ngayon. Mag-80 pa ako sa April Ibig sabihin, 79 na kayo ngayon? Sa madaling salita? Wow. Mag-80 na ako sa April. Sabi ko, kung talaga namang ako'y kailangan ay sabi ko, nakahanda naman ako. Pero wag mo na sa panahong ito. Kasi pag ako'y namatay, maiiwan ko yung aking anak na hindi nakakalakad. Ay yung isa, ayun, nakakapag-alaga ng bata. Pero kailangan lang laging may gamot. Nay, matanong ko lang po sa iyo, maiba ako. Sa 4 na nawala mong anak sa madaling salita, may 6 ka pang natitirang anak. Aba, Tama ba ako? 10 pa silang buhay. Di ibig sabihin, Nay. Ang ibig mo sabihin, 14 sila lahat. 10 pa silang buhay. 10 pang natitirang buhay, 14 naging anak mo. Yung aking isang anak na walang anak, hindi naman ako tinutulungan. Grabe, ang dami pa pala nila, Nay. Ang akala ko, Kahit nagbibili ng baka, gaganyan pa yan, ganyan. Aabutan ako 50 pesos. Sabi ko, ano yan? Pambili ng kape. Nay, akala ko sa sinasabi mo, 10 ang naging anak mo, then nawala ang 4, may 6 ka pang natitira. So ngayon 10. pala, 10 pang natitira, 4 yung nawala. Isang dahil sa 14 ang anak mo. Nay, sa 10, ang dami pa nila, Nay, na pwede magtulong-tulong para Sabi nga nila, kahit linggo-linggo'y tig-100, wala, hindi ko naman sila maobliga na ako'y tulungan. Kung may kusang nag-aabot, di tinatanggap ko. Kung wala naman, Nay, yung 10 ninyong anak, lahat ba sila may asawa na? 2 ang wala at yung PWD. 2 ang wala. Nay, sa madaling salita yung 2, may trabaho sila? Wala nga Malalaki ba sila, babae? Tatatlo ang aking babae. So yung natitirang 2 walang asawa, babae po ba o lalaki? PWD yung walang asawa. Hindi, yung 2, sabi niyo po may 2 pa. Ayun ang 2 walang asawa. Isang PWD, isang... 2 ang PWD ko. Grabe naman ang inan niyo, Nay. Sinapit niyo sa mga anak niyo pala. Bago may asawa na sila, yung isa walang anak. Ay yung isa, ang anak ay 3, balo na rin. Ito, ang anak ay 10, yan.
balo na rin. Kaya sabi Ang ko, dami niyang baka kaya apo. ganun ay hindi ako matulungan. Eh dahil wala na rin siyang asawa. Ang tumutulong sa akin dito, yung aking apo, yung dinaanan niyo Opo, Nay. Pero, Nay, may tatanong po ako sa iyo. Nay, saan po nanggagaling yung araw-araw na pangkonsumo mo sa pagkain mo? Saan po? Di nagkayos ako ng wala sa nitong Pasko, madami nagbigay. Kabubukas ko pangalaan ng isang bag na bigas na 5 kilo, yun, sinaling ko doon. Iyon na ang last namin bigas. Tapos yung aking apo na galing dito kahapon, ay lagi nagdadala ng bigas. Galing sa Yambu naman. Sila ang tumulong sa akin para maglinis diyan. Masakit nga rin ang ganari, dalawa, Nay, sa madali po bang salita, Nay, kayo po ba may nagbibigay sa iyo linggo-linggo man lang o buwan-buwan sa mga anak mo ng financial kagaya ng isang 25 kilos man lang na bigas or Wala. wala po, Nay? Pag may Ibig sabihin, Nay, sa madaling salita, sariling sikap mo yung yung sarili talaga. Nung nagkasakit ako, 10 araw, ang kain namin maghapon ay magsasayang ako sa hapon, ano. Tapos, di may bahaw yon. Yung bahaw, aalisin ko yung malambot, ano, ititira ko yon at ay tutong lulugawin ko para almusal namin. At ay yung malambot, tatanghalian namin. May naawa ko sa inyo kasi sa edad niyo po na ganito, mag-uwi na kayo. Kaya, ganyan, Sasakripisyo pa kayo na ganito. May sakit ka bang nararamdaman niyo? magaling na ako. Nagkaano ako sa baga ng isang taong nagdaan ng 1 taon. Kasi nga ako nga lahat. Ay magaling na ako ngayon. Nagpagamot ako ng 6 na buwan. Grabe. So, Nay, sa nakakita ko po dito sa tahanan mo, sa sitwasyon mo, naniilaw, wala ka, bubong na isang bagyo na lang babagsak na to. Ay, pag nung Baka nga dati, hindi bagyo eh, kahit isang malakas na ulan lang at hangin, konti, babagsak na itong nung bahay. dati, kahit bumagyo, kahit gaya ng bahay namin, hindi pa naman yung ganyan sira-sira. Hindi ako naalis dito talaga ng napagyo. Nung isang bumagyo, 3 kaming nakulong sa loob ng bahay. Hindi ako umalis kasi maiiwan ko yung hindi nakakalakad eh. Kung ako lang ang tatakbo at saka yung aking isang apo, may iwan siya. Siya ang mamamatay. Ano? Kaya sinamahan mo na lang. Sinamahan na lang namin. Tapos na sumunod ng bagyo, yung tisoy ata yun. Doon yun bumagsak na nakulong kami sa bahay. Kami dalawa ng anak kong Sana yung ano no, yung mga PWD, meron silang isang facility na ano ng gobyerno para alam niyo yung matulungan. Like tulad niyan, 'di ba mag-isa na lang si nanay, tapos senior pa. Wala na siyang kakayahan na ano na alagaan ba yung PWD. Ang alam ko sa ibang bansa meron nun eh. Sana sa Pilipinas meron din ganun. PWD hindi nakakalakad. Kaming dalawa lang. Tapos ginawa iyan nung aking anak, hindi naman natapos. Ay bagyo ng bagyo. At saka kaya nasira ang bubong. Di yung PWD kong anak ay hindi kami makapunta dito. Ako'y inaaway, sinasabunutan. Ay, ginaganon ka po, Nay, sa edad mong ganyan. Kasi hindi naman niya alam yung ginagawa niya eh. Oo. Kasi siya nga may problema sa pag-iisip. Yun na nga, sinunog nga yung dalawang silya, wala kaming upuan. Ay yung damit, nabasag ang pinggan. Kaya yung natitira kong pinggan na maayos, dinala ko na doon sa anak ko. Tapos nung siya naipagamot ko na, bumalik ako dito. Dito, anong pinagpingganan mo? May pinggan, may tea. Dito? Ayan, mga may tea. Bakit? Tinatakpan mo na lang siya ng plastic para hindi mo dumihan? Ito na lang? Parang nadudumihan siya eh. Wala na akong tao ba ng pinggan na maayos. Grabe yung sitwasyon niya, guys. Tingnan niyo naman, tatakpan niya na lang ng plastic para lang yung mga plato niya, aso. Ang inuman namin ng kape, binasag niya, ay pinapalitok sa kami i-kompleto noon sa gamit. Meron akong lamesang bilog, meron akong tao ba ng pinggan na may takalob. Kasi binasag ng aking anak may jug.
Binasag nila. Ibig sabihin na pati itong upuan na to, kaya mo siya tinatakpan ng plastic para hindi rin madumihan pagtutulog mo. Dito, oo. At saka natulo, oo. Ayan, ayan. Butas pa dito sa harap mo. Ayan pa, oo. Paano ka dito na eh? Eh, ano na nga, may taklob na gana rin. Hindi, paano pag matutulog ka tapos umuulan? Eh, di, nakatakalob. Hindi na ako nagkukumot. Sabi, Anong tinataklob mo na eh? arong Ito plastic? plastic ng Toyota. Ibalot ng pyesa ng Toyota. Ano yun? Parang ikukumot niya yung ano para hindi siya mabasa. Ganun ba? Tatrabaho doon yung aking apo. Eh, madami. Yun, yung daming Grabe. uuwi na ganyan, no? Kapag umuulan daw guys, siyempre si nanay, nasa tapat niya, wala siyang mapipiston siguro iba. Halos lahat naman may butas eh. Ito, tinatakpan ko ng plastic. Halos lahat naman kasi may butas yung bubong niya, walang pipistuhan. So dito sa natatayuan ni nanay. Since may butas na ako dito, nakikita ng tapat na tapat dito, ang ginagawa doon nanay, magtatalokpong na lang siya nitong plastic para hindi siya mabasa. Ayan pa. Grabe naman. Kaya may takalob yung mga plastic. Dahil sa totoo lang, pasensya na sa mga anak mo, pero bilang isang anak, masakit para sa isang anak na makita ang isang nanay na nasa ganitong sitwasyon. Nay, kung ako siguro magkakaiba naman ng tao, pero kung ako nasa ganitong sitwasyon yung nanay ko, gagawa ako ng paraan guys. Kahit may pamilya ako, duble-dublehin ko yung sikap ko para matulungan ko yung nanay ko. Totoo. Magagawa. Ganun ang pag-iisip nila eh. Grabe, Nay. Hindi ako papayag na yung magulang ko. Alam mo yun, darating sa punto na kukunin ni God na nasa sitwasyon pa rin siya na ganito. Kahit pa paano naman, may alis ko man lang siya sa ganitong sitwasyon. Mabantayan man lang. Diba? At least, huwag lang sa ganito. Grabe naman. Lala naman dito guys. Alam ko, naiintindihan ko naman yung part ng mga anak mo na kulang sila sa buhay. Pero nasa tao po kasi Nay, kung duble-duble sikap ang gagawin mo. May anak sa abroad. Yung isa mong anak, Ayan. anak mo yun? May anak siya sa abroad? Oo. Bakit ganun? Hindi ka man lang may lapit. Pag nung umuwi dito, wala namang ibinigay sa akin kundi kape. Yung tinitimplang kape. Isang t-shirt na, isang blouse na pula, isang jacket, chocolate. Tapos, lagi silang nag-iinom daw. Nay, ang kailangan mo na hindi po yun sana. Ang kailangan mo sana kahit maliit lang na kubo, basta maayos. Di ba, Nay? Hindi kailangan ganito kalaki, hindi kailangan ito ipaayos mo ganito kalaki. Yung maliit lang kahit kubo. Basta nasa maayos kang tulugan. Wala akong pampalagari ng niyog. Yung isang puno doon ng niyog, ay hiningi ko na sa may-ari. Kasi alagaan ko ito eh. Humingi ako na isang puno ng niyog. Kasi ang pambayad Grabe naman. sa lagari. Pasensya ka na ha. Kasi ako'y masayahin kahit may problema. Oo nga, palangiti nga siya. Yun na lang po yung ano natin sa sarili natin na eh. Lagi na Maging masaya pa rin tayo kahit na punong-puno tayo ng problema. Sa ngayon po na kayo ba, nadatnang ko kayo, magsasaing pa lang yata kayo. May pang-ulam na ba sana kayo? Wala pa, hihingi pa ako ng gulay doon sa anak kong binili ko kay Delia pakainin yung aking isang anak yun ng PWD hindi nakakalakad. Eh sabi ko pakainin, magugulay ng gabi, ng laing. Na ikaw po ba, masasabi ko bang ikaw ay may tampo sa iyong mga sa sitwasyon mo? Wala naman. Kasi alam ko bilang ina, ginawa mo lahat para sa kanila nung sila'y bata pa, nung sila'y baby pa. Sa dami ba naman nila na yun, itinaguyod mo ng mag-isa kung kailan inabot na nawala si tatay. Tapos ngayon, Eh, yung panganay kong anak, hindi pa na ipagbabalo sa kanilang ama, nag-asawa na. ay ganun. Nay, ang late-late na nga ng katawan mo, trabaho mo pa lahat. Ay, oo, nagsisibak ako ng kahoy, nangangahoy, nagtatabas diyan. Ay, kakatapos ko lang, kaya ngayon lang ako magsasaing eh. Nay, anong gusto mo sabihin sa mga anak mo kung sakali mapanood ka nila? Huwag ka po mahihiya. Kayo po ang may karapatan magsalita. Wala akong masasabi sa kanila. Sabihin niyo, huwag kayong mahihiya na eh. Huwag kayong kung ano yung nararamdaman mo gusto mo sabihin sa akin. Sabihin niyo po, baka naman hindi lang kayo nagkakausap-usap ng masinsinan, kaya hindi nila alam na may ganito palang nararamdaman sa atin si mama. Baka kailangan natin kumilos para sa kanya.
Baka sakali maisipan nila na Dahil kung yun ay naiisip nila noong pa, hindi na dapat lumapit sa sitwasyon na ganito. Kailangan pa ba magsabi ng aking nararamdaman? Sadyang ako hindi nagsasalita sa mga anak ko. Hindi sila nagbibigay, hindi naman ako nahingi. Hindi ako nadaing na katulad ng ibang inang inuobliga ang magulang para laan. Tama naman siya kasi kitang-kita naman sa sitwasyon na hirap sila sa buhay. Ayan, no, tingnan nyo, sa bahay pa lang makikita mo na sa pagluluto, sa pag-aaruga sa dalawa nilang kapatid, di ba? Hindi na kailangan pang sabihin sa'yo ng magulang mo na tulungan mo ako kasi kung totoong mahal mo yung magulang mo, o kung totoong may malasakit ka, di ba? Ibibigay mo yun ng kusa, hindi na kailangan hingiin sa'yo. Ang mga anak para lang sila bigyan, magagalit sa mga anak para lang magbigay. Ako ay hindi. si nanay naunawaan ko doon sa part niya na sa pagiging ina na ayaw siguro makaabala. Ayaw may masabi yung mga asawa ng mga anak niya. Tama ba ako, Nay? Kaya ayaw mong makaabala sa kanila. Ayaw mong may masabi sa iyo yung mga asawa ng anak mo. Kaya hindi ka humihingi, hindi ka nagsasalita. Kasi yung anak ko babae, wala naman trabaho. Siyempre, kung hihingi ako sa kanya, saan ba manggagaling yun? Di siyempre sa asawa niya. Opo, Nay, tama naman. Pero, Nay, minsan kasi yung mga tao, akala nila sa pagiging tahimik natin at hindi tayo nagrereklamo, akala nila okay sa atin yung nangyayari. Kaya minsan kailangan natin ipaalala sa kanila na nahihirapan ako. Di ba? Hindi ako dumadaing kahit sa Diyos. Hindi ako dumadaing ang hinihingi ko sa Diyos. Lakas ng katawan. Linaw ng mata at linaw ng isipan. Para kung ako'y tumanda, hindi na ayaw ko sila pahirapan na kung ako'y magkakasakit, iaalagaan pa nila ako. Kasi ako'y may magulang noon na ako'y may kapatid na ayaw nilang alagaan si inay. Dalawa sila. Ako ang nag-alaga sa magulang ko. Ayaw kong gawin yun sa kanila. Kung hiniling kasi Lord na kung ako'y mamamatay, ay ngayon na. Pag yung ako'y ilalagay na ako, iaalagaan kung ilang taon, kung ilang buwan. Hindi naman ako natatakot na ako'y mamatay. Kaya lang wag muna ngayon. Kasi nga yung dalawang anak kong PWD, kawawa naman doon sa mga kapatid. Kung ngayon nga lang nabuhay ako, hindi sila tinutulungan. Kasi pa kaya kung ako'y mamatay. Grabe yung bait ni nanay na magulang, ano? Sobrang bait niyo po, nanay, na ina. Wala pa ako sa inyo masabi na. Kaya hinihiling ko sa Diyos, pag ako'y matatanda, yung ako'y malakas pa, yung ako'y pakikinabangan pa nila. At kung wala nang pakinabang sa akin, hinihiling ko ako'y mamatay na. Naluluha ko kay nanay. Ayaw kong sila'y mag-alaga sa akin, mahirapan. Naranasan ko kasi yan sa magulang ko. Ako nag-alaga sa magulang ko. Dalawang kapatid ko ang ayaw magbantay. Dalawang babae. Sabi ko, baka gusto naman ninyong mag-alaga kay inay kahit isang araw at isang gabi lang. Like, ikaw na ate, at ikaw naman ang malapit. Ganon din yung aking isang kapatid. Nung sila nagkasakit, 3 taon siya lang inalagaan ng kanilang anak. Kumamatay lang ang kapatid ko nitong December 14, yung ayaw mag-alaga sa ina ko. Anay, alam niyo ba ang masakit para sa akin? Yung ikaw, inalagaan mo yung nanay mo. Pero sa iyo, hindi magawa ng anak mo. Ay, hindi ko nga, Ayun yung masakit na isipin na ikaw. at laging iniisip ko, paano ko makakaipon ng pamburyel ko? Eh, samantalang, ang pension ko'y ginagastos ko sa pagpapacheck up doon sa aking anak, pambayad sa utang. Gusto ko kung ako'y mamamatay, ipamburyel ako, na ako'y walang maiiwang utang. Dahil namatay yung dalawa kong anak, hanggang ngayon may utang pa ako. Ayaw kong mangyari sa kanila. Ayaw ko rin paalaga sa kanila. Ayaw ko silang pahirapan. Kaya hindi ako dumadaig sa Diyos na ako'y nahihirapan. Laging hinihingi ko yung lakas ng katawan. Kasi kung dumaing ako sa Diyos, maawa na sa akin si Lord. Kunin na niya ako. Paano naman yung dalawang anak ko? Kahit na sinanay na
feeling ko peras kami nang sasabihin. Di ba yung parang tipong nahihirapan na siya, pero hindi niya iniisip yung hirap niya. Ang iniisip pa niya is yung kung paano yung may iwan yung dalawang PWD. Which is totoo naman. Kahit ako naman yung magulang ng dalawang PWD. Tapos ganun yung mga anak ko na alam ko naman pababayaan nila yung kapatid nila. Diba? Naiintindihan ko si nanay sa part na yun. Pero ang sakit talaga. Bakit may mga ganong anak na na pag mabait yung magulang, yung anak, ganon. Tapos, ayoko i-judge yung mga anak niya, pero bahala na. Sitwasyon na ganito, nasa kalagayan na ganitong iniisip niya pa rin ay yung niya, yung mga anak niya na may kapansanan. Kaya sa nakikita ko po sa iyo, kung dumating man po yung time ninyo na sana wag naman na ngayon dahil kawawa yung mga anak niyo, nakikita kong katanggap-tanggap kayo kay God. Nay, kasi kayo po ay napakabuting ina. Sinong nanay ang nahihirapan na pero mas gugustuhin hindi dumaing sa anak? Huwag lang sila magastusan, huwag lang sila maabala. Silong nanay ang gagawa ng ganun, kundi yung nanay na may mabuting kalooban. At sinong nanay ang gugustuhin na kahit nasa ganitong sitwasyon na hihirapan, titiisin para lang huwag munang maiwan yung may kapansanan na anak. Si nanay yun. Kaya, nay, ako po ay saludo sa iyo bilang isang mabuting ina sa iyong mga anak. Salamat. O din. Ang hinihiling ko lang sana na bigyan ka pa ng mahabang buhay ni God Amen. at malakas sa pangatawan pa. Amen. At sabi mo nga, ang number one puhunan natin ay ang ating mga mata na ginagamit mo ngayon sa Pero aring aki isang mata sabi may katarata pero ako nakakabuhat ng Nakita ko nga na medyo may puti yung... hindi ba ako nakakaranas magsalamin. Okay. Maganda talaga. Si nanay nagpatunay na kapag ka nagsalamin daw kasi minsan lalong naapektuhan yung mata natin. Hindi ba ako nagpapasalamin hanggang ngayon? Hindi ko lang mabasa yung maliliit na letra. Sobrang talaga. Pero parang kompleto yung ngipin ni nanay Hindi yan. naman lumabo ng sobra yung mata mo. Kasi nga na nakikita mo sa akin kung malino pa ang mata mo. Ikaw? Hindi. Ikaw? Kala ko sasabihin natin, ang pangit mo. Hindi. Ikaw? Hindi. Kahit sa kita makikilala pa kita. Makikilala mo na ako. Sige na, anong pangalan ko ulit? Marco. Ayan. Sa ngayon, dahil ang team ko ay napunta po dito sa lugar ninyo, ako po ay gusto ko magbigay sa iyo ng konting cash. Naku, huwag na. Hindi po, Nay. Hindi naman ako'y nadaing na ako'y nahingi. Ito po ay hindi kayo nagdumadaing pero si God yung gumawa ng paraan para kayo ay mabigyan. Nanay, kasi sabi ni God siguro hindi ka sa akin dumadaing, so ako na lang ang kikilos para... Guys, hindi ko perehas kasi kaming April, pero hindi ko alam kung anong taon ni nanay. Parang may pagka-perehas kami ng ugali na ayaw talaga naming alam niyo, nakakapiling namin na kapag may isang taong nagbigay sa amin, hindi naman sa ungrateful kami, kaso nga lang parang feeling namin nagiging pabigat kami sa isang tao. Ako din kasi ayoko ng gano'n na ayoko yung pakiramdam na parang nagiging pabigat ako sa isang tao. Na onting kibot, gusto kong tulungan ako, parang gano'n. Hiyang-hiya talaga ako pag gano'n. Parang ayoko nang nakaka-permission ako, gano'n. Ay, Hindi naman talaga ako dumadaing kay Lord na doon. Ako'y nahihirapan na gano'n. Ayoko dahil baka mamaya kuhanin na niya ako. Paano yung dalawa kong anak? Yung iba na may pamilya, mabubuhay na sarili. Dahil yung anak kong isa, yung isa nung may yung sinira ito, binugbog yun ng dalawang kapatid. Grabe naman. Akala ko PWD yun. Sinabunutan ako nun na ako'y ginanyan. Pero bulbo kayo litid ko dito. Ayos naman. Nay, sa totoo lang ayaw kong tanungin pa sa'yo kung ano nangyari sa mga anak mo na sinabi mo pinatay kasi baka masakit yun. Alam ko masakit yun para sa'yo. Kaya hindi ko natatanungin, Nay. Pero ngayon lang nahihiwagaan lang ako bakit umabot sa punto na pare-paras ng naging sanhin ng pagkamatay yung mga anak mo. Oo nga. Doon ako nahihiwagaan bakit pare-paras silang pinatay. Yung isa nahulog sa jeep. Yung isa nasaksak. Yung nakasaksak naman doon sa isa,
nahuli naman. Kaso nung makalabas siya, napatay din naman ng ibang tao. Tapos yung aking asawa, nabaril doon sa karyahan. Yung isa kong anak ay napatay din sa nyugan ng mga Grabe. Kaya Sipon. yun, wala natin sigurong pag-usapan din kasi Sensitibo alam ko na. sa isang nanay, pag bumalik sa alam yun, masakit yun siyempre. Siyempre, naiyak din ako sa gabi kasi naaawa ako sa kanila. Sa kanila ako naawa, hindi sa akin sarili. Kasi namatay sila ng ganun-ganun lang. Tama na eh. So, hayaan mo na eh. O, buka mo yung palad mo na eh. Hindi na, tanggapin mo ito na eh. Kasi bigay ko ito para sa iyo. Kay God to galing na eh. Bibigay ko lang sa iyo. Pinakadaanan sa amin. Mga isa, dalawa, Ang dami naman. no, apat. Gamitin mo muna yun eh. Purpose na yun, ha? Para ito okay lang po yan. Hindi lang po yan. Kumpara sa kayo. kayang ibigay pa ni God sa atin. Kung kayo, di pa rin nabili kayo ng pagkain. Hindi lang po na. Mayroon pa naman kami dito. Paggastos ninyo. Well, kung po kami isip. Pag ako binibigyan ng ganyan ng mga anak ko, hindi ko agad tinatanggap. Tinatanong ko kung kayo ay meron, paano kayo. Nung pag sinabi nga na, hindi, pag lalaki kinukuha, ayoko nang ako'y tatanggap ng hindi ko naman alam kung ano namang mangyayari sa kanila. O, tulad niya, binigay mo rin, ba mamaya wala kayong paggastos. Para si nanay yung nanay ko, kung hindi nanay ko, magtatanungin kapag kami bibigay ko yun. Kayo, baka wala kayong panggastos, ganyan. Kaya ganyan. Tapos kung halimbawa saan ang galing, bakit ka may pera saan galing? Siyempre, kailangan malaman din natin kasi baka mamaya, para lang matutunan Dahil tayo, ano gumawa na nga, pala ng kaya ako hindi nadaig sa mga anak ko kasi baka mamaya sa katadaig ko maisipan namang Gumawa ng magnakaw. Ayun, gano'n. May maibigay lang sa akin. Tama naman, may point ka din eh. Ayun. Pero sana ito, sa vlog na to, ito yung maging daan para mas maging malapit po kayo sa nanay niyo, sa mga anak ni nanay. Ako po, wala akong karapatan para kayo ay husgahan bilang anak dahil hindi ko alam yung mga pinagdadaanan niyo rin sa buhay. Pero sa purpose po ng vlog na to, sana kung mapanood po ninyo, sana mas malimit yung bisitahin si nanay, laanan niyo ng oras kasi marirealize natin ang isang bagay kapag wala na sa atin. Kahit naman ako'y nagkakasakit yung mga anak ko sa malapit, di naman napunta sa akin. Kahit may sakit ka na, hindi na bisita dito? Oo, ilang beses na ako nagkasakit pero hindi ako nagpapagamot. Kay Lord ako nagpapagamot. Di ba si Lord ay manggagamot? Oo Si- naman. Si Lord ang pinakamapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin yung... Sa kanya ako nagpapagamot. Malimit ako magkasakit. Grabe si nanay, yung faith ni Pero nanay. kahit Ito, isa, ano? hindi ako tinatanong ng anak kong panganay, inay, magpa-hospital na kayo. Sabi ko, pag ako'y nagpa-hospital, anong ibibigay kong paggastos sa mag-aalaga sa akin? Yun pa rin ang iniisip ko, wala akong ibibigay. Hindi naman niya sinabing, ako na ang bahala, ganon. Ayoko ka akong magpa-hospital. Kung ako'y mamamatay, kahit ako'y ipasok niya sa ospital, mamamatay ako. Ano, kung ako na may gagaling, Kahit dito nasa na- bahay lang. Oo, nagaling sa bahay. Grabe No, yung faith ni nanay kay God. hindi ako ilang beses na ako nagkasakit. Grabe na kasi kay Lord lang kayo nagpipray. Din sa Tapos kanya. gumagaling kayo. Palapakan natin si Lord. Sa kanya napulot. Gagaling ni Lord kasi Ay, napulot lang nung aking anak na yung may basang bata, yung PWD. Napulot niya yan. Napulot niya sa basurahan, nahubad. Nung pumarito ko isang umaga, nakalagay sa halamanan, ari, putol. Sabi ko, Mel, wag mo na itong sunugin. Yung may sakit niya pag wag mo na itong sunugin kasi magbe-birthday ako sa April 1. Regalo mo na ako sa akin. Sabi, oo daw. Primero doon sa halaman ako inilagay. Yung akong nagkapera, sabi ko kay Jackie, yung na doon, Jackie, ibili mo ng damit kasi hubad Ibili mo naman ng... grabe ang kasama ni nanay dito, Santo Niño. Kasama niya sa Ayan, hindi ko pa naibili ngayon kasi wala nga akong, may pera akong naipon kasi pinaano ko ng pampacheck up ng aking hindi kasi yan ay pagpabili ng bagong damit, 2 taon na, 1 taon na yun lang taong nagdaan, hindi ko na ipagbili ng bagong damit. Sige na, kaya ngayon may pera ka na, pwede ka na bumili ng damit niya, Ay, bibili ko na siya. Pero ang At saka importante din na ibili ka ng makakain mo, ha? Huwag mong pabayaan na ikaw po ay magugutuman at saka huwag mo nang gagawin na nandito na kami. Gawin yung pati totong
ilulugawin niyo sa umaga. Oo, totoo yan. Kunin na ako ni Lord kung ako'y nagsisinungaling. Opo, Nay. Sige po, Nay. Basta sa ngayon ay nakabisita kami sa'yo dito. Sana marami pang pagkakataon na makapunta kami sa'yo dito at makapagdala kami ng blessing sa'yo galing kay God. Nanay, na pinagdadaan lang sa amin. Maraming salamat sa inyo. Wala po naman, Nay. Kayo lang ang kauna-una nagparito na ganyan yung aming barangay nung ako'y hihingi ng tulong noon. Huwag na daw ako pumunta kay Governor at ako daw ay hindi matutulungan. At lagi daw nasa lipa at pumutok yung bulkan. Pero nagbigay naman siya ng 10 kahoy. Ayan, yung 10 kahoy na G's. Oo, 10. At saka isang kahon na relief goods, yung may laman 5 Please, kilong nagbigay bigas. siya sa inyo. 5 kilong bigas. Yun, Kaya yung mga iba na na nagsasabi na kumikita yung mga content creator sa ibang tao na binablog nila. Walang problema dun kasi guys, yung kinikita nila sa pagbablog ay tinutulong din nila. Ano bang itutulong nila kung wala silang kikitain sa pagbablog, 'di ba? Wag tayong yung mentality natin wag parang talangka na hihilahin natin yung isang tao pababa. Imbis na tulungan natin para may matulungan din sila, 'di ba? Kahit na sinabing hindi ka matutulungan noon, eh, natulungan ka naman. nabigyan niya ako. Ay, buhat naman noon. Yung aking isang anak, nagbigay naman ng yero. Ay, paano naman maiibubong yun? Walang kahoy. Kaya mo, Nay. Ganito. Alam ko naman, yung faith mo kay God ay sobra-sobra. Kaya pag-pray ngayon, mag-pray tayo kay God na sana ay magkaroon ka naman ng maayos na matutulugan. Hindi naman Wala nga akong hiling. Ako'y birthday, Pasko, bagong taon. Hindi ako humihiling ng madaming pera. Yun nga, sabi ko, ayoko Lord ng madaming pera. At kasi baka pag ako binigyan mo, hindi ko naman madala. Hinihingi ko lang sa iyo yung Kalakasan ng na. aking katawan. At kahit bubong laang, yung kahit walang dingding, ay magkabahay ako at bago mamatay, ay makatira ako dahil tinatulong bahay. Kahit walang dingding. Pumahabol pa ng iyak. Hindi ko hinihiling na magkabahay ako ng maganda. Ayoko. Basta may bubong na hindi kami mababadamin ninyo. At ako na ang bahalang magdingding. Ayang mga tinahikong kuha niyan. Sako ng bigas. Nay. Kasi gamo ko na. Nay, gusto mo bang ma-meet yung totoong ninyo? Dadaling ko sa'yo dito. Aba, oo naman. Gusto mo? Pati yung nanay niya, si Ninya. May apo din ako ninyong pangalan. Galing dito kahapon. Siyang tumulong sa amin magtabas. Kami ninyo ka na pala dito, hindi ko na dadalhin. Kaya patawag lang kita, Nay. Sige, Nay, ganito na lang ipag-pray mo kung ayaw mo umiling sa kanya ng mga ganung bagay. Pag-pray mo na lang na, Lord, ikaw nang bahala sa akin kung ano yung plano mo. Ano, Nay? Kung ano yung plano mo sa akin, ikaw nang bahala. Ganun na lang. At kung plano talaga ni God, nabigyan ka ng maayos sa tahanan, mangyayari naman yan. Di ba? Sige po, Nay. Nang sabi ko, kahit kung ako'y magkakasakit, kahit ako'y dalhin niyo sa ospital, kung Madaldal na si nanay, no? Mga ganyang age talaga, na madaldal talaga. ako na may mamamatay Mamamatay din. ka pa Ay, rin. mamamatay pa rin. Madami nga yaman-yaman, Hindi namamatay. kaya ng pera nila kasi Oo. oras na nila Eh, yun. sabi ko, kung talagang kailangan na niya ako at ako'y gagaling, dito na lang sa bahay para wala na kayong problema kung ako'y hahamutin pa ninyo din eh. Sana bigyan pa si nanay ng mga Sorry, na-pause. Pag may araw-araw, grabe si nanay, guys. Tsaka grabe yung bahay. tingnan mo kung aking nililinis din eh. Oh. Lahat ba yan na yun? Ito, Oo, bilisan mo yan. ito. Ayan, ako ang nangangahoy. Ito, nililinisan daw. Para siyang nanay ko talaga. Mahilig din yung magganyan, maglinis-linis ng mga Nagising ako ng alas 5, alas 6. ng mga halaman, tsaka Nagkawit ngayon, kaya ako'y nagsunog. Kaya ako hindi nakapagluto. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit sa edad mong yan, malakas-lakas pa ang katawan mo dahil sa ginagawa mo. Sa ginagawa mo na ito na paglilinis. No, Nay? Kasi na-exercise ka kahit pa paano dito.
Yan si ang aking alagaan. Nagkaroon ako ng kahoy, nagsibak ako ng kahoy. Nay. Nay, sana, pasalamat din ako dun sa nagpatira sa'yo dito. Ano? Nasa 50 taon na kami dito. Yung 50 taon. Yung niyog ay tanim namin yan, yung bagong nabunga. Ayun ang hiningi kong niyog. Sana ipapalagari ko para sa bahay ko. Kaso hindi pa ako nagkapera. Yung aking isang apo ay nagkasakit. Pinaano ko muna yung pera. Nay, yung pera mo, Nay, huwag mong gagamitin yan sa pambili ng materyales, kahit anong materyales, ha? Gamitin mo pa yan sa pagkain mo, ha? Maraming salamat. Basta malay mo, isang araw, babalik kami dito na may maganda kaming balita para sa bahay mo. Di ba? Excited na Ang ako. aking libangan, gusto ko, kahit pangit ang bahay ko, maganda naman ang harapan. Maaliwalas. Tama. Kasi nanay, may siya magtanim. Kahit ako'y may nagkakasakit, hindi ko pinababayaan yan. Okay, sige po, Nay. Sa ngayon, Nay, kami taga Candelaria, Quezon. Kami pupunta na muna sa ngayon. At Candelaria, Quezon hindi pa ako Province. okay lang ang Wala isipin. akong pamerienda sa inyo. Okay lang. Huwag yun po yung isipin. Basta, hindi ako makangangako kung kailan ako babalik, pero sisikapin ko makabalik ulit. Hanay? Maraming salamat God bless sa po inyo sa at akin. sa iyong mga kasama. Tsaka kay Delia. Delia, maraming salamat. Salamat din kay Nanay. Salamat sa Tibebo. So, kay Lord tayo mag-thank you kasi siya ang dahilan ng lahat. Siya ang naging daan ng Panginoong Diyos na para makupunta kayo sa akin. Abangan natin, may part 2 to, guys. Sumakit na yung ulo ko dahil sa pag-iyak. Kung gusto nyong mapanood, guys, yung buong video ni Kuya, eto siya. Nasaan na ba yun? Wait lang, ha. Guys, ito yung YouTube channel ni Kuya Marcos TV. Yan, support nyo po siya, guys, para mas marami pa siyang matulungan. Ay, ako nga, hindi nakasubscribe eh. Ngayon ko lang kasi yan napanood, guys, kasi sinabi lang ng ate ko. Subscribe natin. Tapos, ang alam ko kasi, pag hindi ni-skip yung ads, ang alam ko nababayaran din sila ng ganun. So, support natin sila para kung hindi kayang abutin ng gobyerno natin yung mga kababayan nating nahihirapan. At least yung mga vlogger na yan, guys, ay kahit pa paano nakakatulong sa mga kababayan nating hikahos talaga. So yun, maliit na tulong lang yun sa panonood sa kanila pag subscribe, guys. Yun lang. Guys, ito yung part 2. May part 2 to, guys. Panoorin nyo sa YouTube ni Kuya. Ayan na. Hindi ko iniintindi yung may mga pamilya. Kasi may pamilya sila, may mag-iintindi sa kanila. Ay, yun. So, yung part 2, hindi ko nagagawa ng, ang tawag dito? Reaction video. Ito lang yung una. Kasi, guys, para hindi ko na maagawan ng viewer si Kuya. Kasi, alam ko yung iba, nila yan eh. Way nila yan para makakuha din sila ng views. So, ako gusto ko, guys, yung dun nyo panoorin kay Kuya mismo. Kay Kuya Marcos TV. Ito yun na, guys. Doon nyo sa mismong page niya panoorin, guys, para makatulong tayo sa kanila. Pinakita ko naman kanina, di ba? Yun lang. Sana tulungan natin sila. Yung part 2 panoorin ko ng ako lang.